Good afternoon po mga kababayan. Sir, this is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 8, 2026. Tayo ngayon ay andito sa may Robinsons Magnolia, Aurora Boulevard, Colaran, New Manila. At dadalhin po natin yan Quezon City, at dadalhin natin yan sa may Cardinal Santos Medical Center. Dito yan sa Wilson Street, Green Hills, San Juan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito, at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Magbabalik po tayo mamaya natin pag nakuha na po natin sila. Pati ang pagkalahatang katatagan ng buhay ng mga mamamayan kasama ang Pilipinas. Binigyang diin din na dahil sa malapit na ugnayan ng Pilipinas sa US, posibleng madamay ang bansa sa lumalalang tensyon. Partikular na nabanggit ang presensya ng mga EDCA sites at military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan. Ang usapin po ng EDCA sites ay nasa Department of National Defense po. Ipapasa po, we will make sure to convey your concern to our colleagues at the Department of National Defense. Pinananatili umano ng Pilipinas ang posisyon nitong friends to all at patuloy na nakikipagdialogo sa mga bansa upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino at ng mga supply ng enerhiya. Sa kabila nito, nanawagan ng mga mambabatas ng agarang pagtigil ng labanan at mas pinalakas na diplomasya. Isang House resolution na pinirmahan ng halos 50 mambabatas ang naglalayong itulak ang agarang pagtigil ng hostilities at pagpapalakas ng peace talks. We want to remove the vulnerabilities that put us in danger. So, and therefore, I'd also like to propound that this representation with other representatives, 50 representatives, filed House Resolution number 909, calling for an end of the war and the pursuit of peaceful dialogue so that magkaroon ng immediate cessation of hostilities. Habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan, nakatuon ngayon ang atensyon ng Kamara sa posibleng epekto nito sa Pilipinas, mula sa presyo ng langis hanggang sa seguridad ng bansa. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ibang pangunahing bilihin, patuloy raw na maaasahan ng publiko ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa kadiwa ng Pangulo. At ngayon, mas pinasimple at pinadali na ang pagbili ng murang bigas. Kung paano, alamin natin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Dumating sa Bureau of Animal Industry kaninang umaga si Marilyn Foster, isang solo parent mula Cubao, para bumili ng 10 kilo ng 20 pesos na bigas. Dahil sa bagong online appointment system, hindi na kinailangan pumila ni Marilyn at nakuha ang kanyang bigas sa loob lamang ng 15 minuto. Okay naman, madali naman sa ngayon kasi yung sa kami kakagulo sila rin ito ko nakita ko. Ikatlong araw na ngayong Miyerkules ng pagpapatupad ng online appointment system. Kahapon, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa sa Arangkada Balita na nagsimula ang appointment system para maisaayos ang dinadagsa at humahabang pila noon sa pagbili nito. Bago nag-March, dito pa tayo sa DA, sa EDC, 200 ang ating slots available kada araw, tapos biglang dumami. So, tinaas natin yun ng 500 hanggang sa dumami yung pila hanggang 1,000. Madali na pag dito kasi pag doon, mahaba sila ilang oras ka maghintay. Para sa mga nakapagrehistro online, dito sa lamesang ito ang Step 1 kung saan kailangan nyong ipakita ang inyong ID para ma-verify kung kayo ba ay talagang nakaschedule sa appointment system. At pagkatapos dyan ay bibigyan kayo ng queue number. Ang queue number naman dito ay kailangan nyo ibigay sa mga encoders sa Step 2. Kailangan nyo rin ipakita ang inyong ID at QR code kung kayo ay nag-register dahil sila
bumansak sa pagbili ng inyong bigas. Nakikita rin nila sa portal kung ilan pang kilo ng bigas ang pwede nyong bilhin. Pagkatapos nun, ay bibigyan kayo ng stock. Ang stock na ito ay kailangan nyong ipakita sa cashier, kung saan dito kayo magbabayad, at pagkatapos ay bibigyan kayo ng panibagong stock para naman sa releasing area ng mga bigas. Ang stock naman na ito ay ibibigay nyo sa releasing area para makuha ang inyong 10 kilo na bigas, o depende yan kung ilang kilo ang bibili nyo. Paglilinaw pa ni PA Assistant Secretary de Mesa, nananatiling prioridad pa rin anya ang mga marginalized sector sa 20 pesos na bigas, gaya ng mga senior citizens, miyembro ng 4Ps, PWDs at mga solo parents. Ako, si John Ignacio, MPRTV News, sa serbisyo para sa Pilipino. Nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring sumita sa mahigit 300 pesos ang kada kilo ng manok at hanggang mahigit 500 piso naman para sa kada kilo ng baboy. Yan ay kung hindi agad maagapan ang suliranin ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng krisis sa enerhiya. May umarakadang balita si Angela Abada. Nasa 75 billion pesos na halaga ng pangunahing agricultural products, gaya ng bigas, mais at isda, ang maaaring mawala sa bansa kung hindi agad kikilos ang pamahalaan. Ito ang ibinahagi ng Department of Agriculture sa pagpupulong ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa Senado ngayong araw. Sa isa namang 180-day simulation, posibleng sumipa ang retail price ng manok sa mahigit 300 pesos kada kilo, habang ang karning baboy ay maaari namang pumalo sa mahigit 500 pesos. Posible ring bumagsak sa 50% ang production rate ng bigas mula sa kasalukuyang 78%. Ito ang ilan sa mga suliraning kakaharapin ng bansa kung hindi agad tutugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Nauna nang binanggit kahapon sa Committee Hearing on Social Justice, Welfare and Rural Development na nasa mahigit 14,000 na magsasaka ang makakatanggap ng 5,000 pesos, habang higit 15,000 na mangingisda naman ang makakatanggap ng 3,000 pesos. Pero dahil hindi pa ito sasapat, isa-isa kanina ang mga posibleng pagkulan ng budget ng DA para tugunan ang pangangailangan ng nasa 11 milyong mangingisda at magsasaka. We have continuing appropriations that were not used for 2025 so that we can use it for 2026. That amounts to around 8 billion unobligated. The use of the unreleased appropriations for the FMRO, we still have an unreleased appropriation to around 10 billion. For Farm to Market Road, which was not used by the DPWH. We can also use some funds because of our energy conservation measures. That would be around 1 billion. We can also look at the research program of DA. For 2026, we have around 2 billion. The other thing that we're looking at, we look closely also at some activities in the DA. For example, our budget for fertilizer total is around 16 billion pesos. Isa naman sa mga suwestyon ni Senator Bam Aquino ay ang direktang pagbibigay ng mga kinakailangang kapital ng mga magsasaka at mangingisda, imbis na cash assistance. Ang ayuda ba, like the AIX and all of this, is it indicated na kailangan cash siya? Hindi ba siya pwedeng in goods or in fertilizer or fuel subsidies, for example? I just want to clarify, kasi if we're going to wait for another law that will take another 2 months at the minimum, would it be legal and proper, for example, since it is in general assistance for needy Filipinos and our farmers and fishermen right now are in desperate need? Ayon kay Committee Chair Senator Francis Tito Pangilinan, para mas makabilis ang pagproseso ng tulong, ay nirekomenda niya ang pagsali ng pribadong sektor sa kabubuo lamang ng Crisis Committee for Food Security. We have agreed to meet a minimum of once every 2 weeks and more meetings if necessary. We have established a war room care of Secretary Kiko Laurel. We welcome the private sector's proposals, suggestions, and of course, partnership in addressing challenges of food security and averting or cushioning the impact of a possible food shock for our country. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Sinimulan na ang taunang Post-Sargent Regional Athletic Association Meet sa Sultan Kudarat, kung saan libo-libong atleta ang maglalaban-laban para umabante sa palarong pambansa.
May umaarangkadang balita, si Noreen Igoria. Sa pamamagitan ng makukulay na fire musical display, opisyal ng binuksan ng probinsya ng Sultan Kudarat ang Sub-Sargent Regional Athletic Association Meet kagabi sa Mayor Giselle Guerrero Sports Complex sa bayan ng Lampayong. Libu-libong mga atleta, coaches, assistant coaches at mga DepEd officials mula sa mga bayan ng Region 12 ang dumalo sa naturang aktibidad. Lalahok sila sa iba't ibang sports events gaya ng basketball girls secondary kung saan may 3-time defending champion ang mga atleta mula sa Coronadal City sa mga nakaraang palarong pambansa. Prepared a lot, lalo na sa strategy, sa defense, and especially pinipare talaga namin yung mga bata, not only physically, also mentally and emotionally. Nagbigay naman ng inspirasyon sa mga atleta ang mensahe ng ama ng lalawigan na sa kabila ng krisis na kinakaharap ng mundo ay dapat patuloy pa rin lumaban. Hindi po tayo susuko, hindi po tayo magpahuli, hindi po tayo magpapatalo. Nandito po sa Sultan Kudarat at sa buong Sub-Sargent ang ating mga kabataan. Sila ay malakas, matibay at matatag. Pinangunahan naman ni 2020 Summer Olympics gold medalist Heidi Limpias ang torch lighting bilang simbolo ng pagsisimula ng aktibidad. Tiniyak din ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management na nakahanda sila at hindi masasakripisyo ang kalusugan ng mga athletes habang naglalaro sa loob ng 5 araw. Inayos po natin yung schedule ng mga bata to ensure na hindi din sila maapektuhan talaga ng init. So, we have, the DepEd has made the changes. So, magsa-start na po yung game natin ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga din. And beyond 9 o'clock wala na po game. And then, we will resume na lang po sa hapon na naman, 5 to 8 p.m. po. Matatapos ang laro ngayong Sabado, Abril 11 at kasunod dito ay ang palarong pambansa na gaganapin naman sa Agusan del Sur ngayong Mayo. Mula dito sa Isulan, Sultan Kudarat, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita, nagwagi sa kanyang opening match at opisyal ng umabante sa WTA Ladies Open Round of 16 si Pinoy tennis ace Alex Ayala matapos siyang matalo ang pambato ng Austria na si Julia Grabber. Naging matindi ang laban ng dalawa sa unang set bago tuluyang manalo si Ayala sa score na 6-4, 6-3. Ayon sa 20-year-old tennis star, masaya siya sa kanyang pagkapanalo dahil intense player at magaganda ang shots ni Grabber na kasalukuyang world number 89. Ito ang unang pagkakataon na nagharap ang dalawa sa WTA Tour. Sunod na mga kalaban naman ni Ayala si world number 23 Jelena Ostapenko ngayong araw. Oo, at oo, pero dapat malagaling siya sa clay dahil kung student siya ni Rafael Nadal, dapat magaling siya sa Yan ang kanilang forte dapat. Kaya inaabangan natin, sana magtuloy-tuloy na ang kanyang panalo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corvo. At ako naman si Jeff Parajones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na. Arangkada Balita. Pino yan. Dapat. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, nagpakilala ang sino ng Royal Kingdom of Maharlika. Arestado dahil sa hindi otorisadong investment scheme. Mga biktima pinangako at tatanggap ng kanya umanong tagong yaman. Huwag siya na ikinalat ang mga sensitibong larawan ng kanyang dating nobya, Timbog. 2 sa 4 na lalaki sakot sa